May I have your attention, please? Worship will be starting in 1 minute. Please take this opportunity to prepare your hearts for worship and to be seated. And don't forget to put your cell phones on silent.
have your attention, please? Worship will be starting in 1 minute. Please take this opportunity to prepare your hearts for worship and to be seated. And don't forget to put your cell phones on silent.
May I have your attention, please? Worship will be starting in 1 minute. Please take this opportunity to prepare your hearts for worship and to be seated. And don't forget to put your cell phones on silent. Tumayo po tayong lahat. Hinihiling ko po na tumayo tayong lahat at magbigay galang tayo sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa nagdaang taon na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat, O Diyos, sa pagtawid mo sa amin sa panibagong taon na ito, Panginoon. At naniniwala kami na kami kasama mo ngayon, sasamahan mo kami sa buong taon na ito. Kaya sa pagkakataong ito, Panginoon, ihanda mo po ang puso ng bawat isa. I-empty mo, Lord, yung vessel namin. Sa lahat-lahat, Panginoon, ng distraction sa mundong ito. Sa lahat ng hindi magagandang bagay, Panginoon, na nasa amin. Alisin mo po, Panginoon, sa puso namin upang malaya kang makakilos sa buhay namin, Panginoon. Open our hearts, O Lord. Open our spiritual ears and our spiritual eyes para makita at marinig namin, Panginoon, kung ano yung nais mo sa amin. And we continue to humble ourselves, O Lord. Patuloy, Panginoon, na kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Wala po kaming magagawa kung wala ka po sa buhay namin. Kaya kailangan ka namin, Panginoon. We acknowledge your presence, O Holy Spirit. We welcome you in this place. And Lord, we continue to unite our hearts, Lord, sa pagkakataong ito. Dalangin namin, O Diyos, na i-bless mo po ang iyong salita. I-bless mo po yung magbabahagi, Panginoon, and anoint lahat-lahat ng tatayo rito, Panginoon. Continue to anoint us, O Lord. And fill us with your love. Fill us with your Holy Spirit, O Lord. We need your oil through this new year, this entire year of our lives today, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa at patuloy, Lord, na pinapanalangin namin ang mga padating pa. Dalangin namin, O Diyos, na keep them safe, O Lord, and sound. We thank you. We glorify you. We give you the highest praise and adoration. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. God is good. Oh, parang tulog pa po sila. God is good. All the time. And all the time. God is good. Parang medyo mahina pa rin po. God is good. And all the time. God is good. Amen. Hallelujah. Sino pong nagagalak na nandito po tayong lahat ngayon? Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Ngitian naman po natin ang ating mga katabi. Sabihin natin, good morning. Naku, parang ayaw po nilang ngumiti. Sabihin niyo po, good morning.
Sabihin niyo po, nagagalak akong makita ka ngayon. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Diyos na buhay? Hallelujah. Palakpakan natin siya minsan pa. Sigaw tayo ng hallelujah! Pero bago po ang lahat, nais ko pong ayahin tayong lahat na makipagkamayan sa ating mga katabi. Ikot-ikot po tayo lahat dito, di ba? Para naman mabigyan po natin ng good vibes yung isa't isa. Amen? Amen! Okay. Tara po, ikot-ikot po tayo. Tayo po ay magkamayan. Huwag po kayong mahiya umikot-ikot. Mag-bless, mag-beso-beso. Ayan. I want more, more, more. I want more, more, more. More. Because of Jesus, I want more, more, more. I want more, more, more. Because of Jesus, I wanna dance today, dance today. I wanna dance today, dance today. I wanna dance today. Because of who? Because of Jesus, I wanna sing today, sing today. I wanna sing today, sing today. I wanna sing today. Because of who? I want more. I want more. I want more. Because of Jesus. Isa pa. I want more. I want more. Because of Jesus, I want more. Hallelujah! Now are we ready to worship our living God? Let's shout hallelujah! Let's shout hallelujah! Thank you, Jesus! Sabay-sabay tayong pumalakpak! We thank you, Jesus, sa nakaraang year and for all you've done. Let's sing. My Savior, Redeemer, He lifted me from the miry clay. Almighty, forever, and I will never be the same. 'Cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Let's sing one more time. Come on, palakpakan natin ang ating Panginoon. Lifted me from the miry. Let's sing Almighty, Almighty, forever, and I will never be the same. 'Cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you live. Come on, church, let's sing. You rose again on high. You opened the way for the world to live. Let's sing hallelujah. For all you've done. For all you've done. Let's sing. My Savior, Redeemer, He lifted me from the mire. Almighty, Almighty, forever, I will never be the same. 'Cause you gave me from the
from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you came here, 'cause you came near, from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Let's everybody sing. You live, you died, you rose again on high. Yes, Jesus. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Let's sing one more time. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Let's sing one more time. 'Cause you live and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Thank you, Jesus. Hallelujah. May you dwell in your people, Jesus. Let's take this time to reflect on ourselves. Hallelujah. Thank you, Jesus, for 2025. And we want to thank you for 2026. You've been faithful. You are faithful. And you will always be faithful. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you for the air we breathe. Thank you, Lord. Thank you for your holy presence. Hallelujah. Thank you for your word. I just want to give you, Lord God, that gratitude, Panginoon. Thank you for your provision, Lord God. Thank you for always choosing us, Lord God. Even if there are times, Lord God, that we can't even choose you, Lord God. Thank you for your faithfulness, Jesus. Oh, thank you, God. Thank you, Jesus. Let's sing. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence. Your holy presence. Living in me. This is their daily bread. Let's sing. This is our daily bread. Let's sing. This is our daily bread. This is our daily bread. Your very word. Your very word. Spoken to me. And I'm desperate for you. Let's sing. And I'm lost without you. Let's sing. This is the air I breathe. This is the air
This is the air I breathe. Your holy presence, your holy presence, living in me. This is my daily bread. Let's sing. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word, your very word spoken to me, and I'm desperate for you. Of all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Oh Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Oh Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name
let's sing voices only. Hear your people sing. Let's sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Let's sing. And the angels cry, holy, all creation's cries, holy, you are holy God, you are lifted high, holy. Let's speak the name of Jesus. Holy to the King of Kings, Jesus. Holy, you will always be. Speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. Come on, let's sing. There's hope and there is freedom. I speak Jesus. We worship you, God. I just want to speak. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. I speak Jesus. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Let's break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. I speak Jesus. I speak Jesus. 'Cause your name is power. Your name is healing. 'Cause your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. 'Cause your name is power. Your name is power. 'Cause your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. Let's speak Jesus in our families. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness. For every end. Jesus for my family. Jesus
Jesus, for my, we speak the holy name. Oh, Jesus. Shout Jesus from the mountains. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every day. Jesus for my family. We speak the holy name, Jesus. Oh, Jesus. Shout Jesus from the mountains. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Sing your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Sing. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Let's sing with voices only. Your name is power. Your name is healing. It's all about you, Jesus. Your name is love. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Jesus. Oh, take our heart, it's all yours, Lord. Oh, let's sing our song to our God. We thank you, God. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. To you we give back. We give all of the glory, honor, and adoration, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Manatili tayong nakatayo, mga kapatid. We praise you, Jesus. All we want today is to speak Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord God. We speak Jesus over our families.
Hallelujah, Jesus. We speak Jesus over fear and anxiety, Lord God. Oh, we praise you, Jesus. We praise you, Lord God. Because your name is power. Because your name is healing. And your name is life. Oh, hallelujah, Jesus. Napakadakila mo, Panginoon. Napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Thank you, Father God, sa year 2025. Sa lahat, Panginoon, ng pagsubok. Sa lahat, Panginoon, ng mga problema na aming pinagdaanan. At aming napagtagumpayan, Panginoon. Dahil sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Sa bawat oras, Panginoon, ng aming buhay. Alam namin, Panginoon, na lagi kang andyan. Hindi mo kami iniiwan, Panginoon, at hindi mo kami pinababayaan. As we begin the year 2026, Lord God, we ask for your provision. We ask, Lord God, for your protection. We ask, Lord God, for your unconditional love, Panginoon. Oh, we thank you, Jesus. Alam namin, Panginoon, na wala kaming magagawa kung wala ka sa amin. We humble ourselves before you, Lord God. Tinataas ka namin, Panginoon, sa araw na ito. Ikaw lamang, Panginoon, ang itinataas at pinapupurihan namin sa umagang ito. Prepare our hearts and mind, Lord God, as we receive your holy word today. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. All these things we ask in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Happy New Year. Happy New Year. Masaya ba tayo sa year 2026? Amen. Alam ko marami tayong ginawa nung gabi ng December 31. Di ba? Marami tayong mga handa. May mga nagsuot sa inyo ng mga polka dots na damit. May mga nagpapaputok ng mga fireworks o mga lebentador. Dahil naniniwala tayo na pag may pinaputok tayong mga lebentador, parang pinapaalis niya yung malas sa ating buhay. Amen? Bakit ba tayo nagpapaputok ng mga fireworks? Basta gusto lang ba natin na maingay ang ating bagong taon? Yung mga may sasakyan, may mga motor, napakaiingay. Pagsapit ng alas 12 ng hating gabi, lahat talagang pinaandar yon na napakalalakas. At sa atin, bawat isa sa atin siguro sinasabi natin na yung year 2025, tapos na yon, nakaraan na yon, at ngayong 2026, meron kang promise sa iyong sarili. Minsan sinasabi natin, meron tayong mga New Year's resolutions. May mga New Year's resolution ba tayo na sinasabi? Na sa ating mga sarili, sinasabi natin na magpapakabait na ako sa 2026. Hindi ko na aawayin ang aking asawa. Hindi na ako magbubunganga. Magiging mabait na ako sa mga kapitbahay ko. Palagi na akong magsisimba tuwing linggo. Marami tayong mga naiisip na kailangan nating baguhin o gusto nating baguhin sa ating buhay. Dahil alam natin na yung mga bagay na yan ay hindi nakakabuti at hindi nakakalugod sa harapan ng ating Panginoon. Pero nung year 2025, meron din tayong mga nagawang New Year's resolution, hindi ba? Nagawa ba natin yon? At ngayon, may panibago na naman tayong mga listahan na gusto nating gawin for the year 2026. Pero alam natin na ang mga Pilipino, meron tayong tinatawag na ningas kugon. Parang excited lang tayo kapag una. Pero pagkaraan ng maraming araw, mga buwan, bahala na si Batman. Amen? Nakakalimutan natin yung mga pangako natin na mga gusto nating baguhin sa ating buhay. Gusto natin, kapag bagong taon, we are very excited. Parang may bagong pag-asa.
May bagong beginning, new year, new beginning. Di ba lahat tayo pag dumadating yung bagong taon, iba yung pakiramdam natin. Napakasaya natin. Kaya nating magpuyat ng hanggang alas 12. Hinihintay natin yung pagpalit ng taon, ng lumang taon sa bagong taon. Bakit? Dahil merong pag-asa sa ating puso. Na kapag alam natin na napakahirap ng 2025, pagdating ng 2026, meron tayong pag-asa na sinasabi natin sa ating mga sarili, sa year 2026, magbabago na yung buhay ko. Amen? Kaya tayo excited. Hindi naman tayo ganun ka-excited nung December 30, December 29 ng gabi. Pero bakit naiiba yung December 31? Na tayo ay naghahanda, tayo ay nagbibihis ng mga polka dots, meron tayong mga ginagawa na hindi naman natin karaniwang ginagawa. Dahil meron tayong hope, merong pag-asa na nakatago sa puso natin, sa kaisipan natin bilang tao. Amen? Ginagawa natin yun dahil alam natin na kapag bagong taon, bagong pag-asa, bagong buhay. Amen? Pero tignan natin dito sa 2 Corinthians 5:17. Ang topic natin ngayon, because today is the first Sunday of the year 2026, gusto ng ating Panginoon na i-realign. Kung nasiputan nyo yung prayer kanina na ni Sister GL, realign. Hindi lang align. Hindi lamang natin i-align yung ating mga gagawin sa mga kalooban ng ating Panginoon. Pero gusto niya realign. Total turn. Hindi lamang meron tayong babaguhin, kundi babaguhin natin lahat yan. Amen? Ang sabi dito sa 2 Corinthians 5:17, yung realign kasi is new direction, new identity. Balik mo muna, anak. Magkakaroon tayo ng new values and new mission. So yung realignment na yan yung apat na kailangan nating gampanan. New direction, magkakaroon tayo ng bagong direksyon. New identity, iba na yung ating pagkakakilanlan. New values and new mission. Dito sa chapter 2 Corinthians 5:17, ang sabi dito, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Tingnan natin yung mga salita na nandyan sa 1 Corinthians. Dito sinasabi niya yung conditional truth. Sino ba yung magbabago dyan? Sino ba yung babaguhin ng ating Panginoon? Kapag tinanggap na natin ang ating Panginoon bilang tagapagligtas natin, hindi yan pinipili ng ating Panginoon. Anyone in Christ, kahit sino, ikaw, ako, tayo, makasalanan man, mabuti man, bata, matanda, mayaman, mahirap, pwedeng baguhin ng ating Panginoon. Anyone in Christ, kapag nakipag-isa na tayo kay Kristo. Kapag ibinigay na natin ang ating buong buhay at pagtitiwala sa ating Panginoon, mababago niya tayo. Hindi na natin kailangang gumawa pa ng napakahabang listahan ng ating mga New Year's resolution. Kailangan lamang nating tanggapin ang ating Panginoong Jesus bilang tagapagligtas. Amen? Anya ti jaya na. Total transformation. New creation. Hindi na tayo yung dati. Hindi lang minor na pagbabago ang gagawin ng ating Panginoon, kundi major transformation. Kung ano ka ngayon na hindi mo pa tinanggap ang ating Panginoong Jesus, kapag siya na ang naging Panginoon mo at tagapagligtas, totally na babaguhin niya ang iyong buhay. Para kang ipinanganak na muli. Ti siya sinuman nga mangawat kini Apo Jesus kunana, ket agbalin nga baro, maiyanak manen kunana.
new creation. Kasla dayjay nayanak nga mabalbaliwan. The old has gone. So i-break na di dati. No anyaman dagiti kagagalad tayo nga dati, mga ugali natin, mga dati nating gawi na hindi kaaya-aya sa ating Panginoon, mawawala yan. Na hindi ikaw ang gagawa. The old has gone and the new is here. So bago na. Ini-emphasize nito na mababago ang ating buhay dahil sa ating Panginoon. At hindi dahil sa atin. Hindi tayo kailangang mag-exert ng maraming effort, ng maraming energy, gaya ng ginagawa natin kapag bagong taon. Ililista mo yon, magiging mabait na ako ngayon, hindi na ako magsisinungaling, pupunta na ako sa church linggo-linggo. Hindi na natin kailangang isipin yan. Because if we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, siya na mismo yung magbabago sa atin, susunod na lamang yung mga pagbabago na yan. Amen? Amen! Hindi yata tayo naniniwala. Subukan natin ang ating Panginoon. Mababago niya tayo kapag we will surrender totally ourselves to the Lord. Ang sabi dito sa Matthew 4:18-22, sa Matthew 4, ibalik mo doon anak. So anyone is in Christ. So yan yung conditional truth. Hindi yan magbabago. Kahit sino, pwede dyan. Pwede basta tinanggap mo at nakipag-isa ka na kay Kristo. Sa new creation, hindi lang may minor transformation, kundi total transformation. Babaguhin niya ang buhay mo. And the old has gone, nandito na yung bagong katauhan mo. He will clear break with the past. Kahit anong kasalanan mo, kahit ano pa yung sinasabi ng mundo sa'yo, na dati nahihiya ka, na dati failure ka. Kasi merong mga bagay na gumugulo o mga nagawa mo sa buhay mo na nakakahiya. Pero once na tinanggap natin ang ating Panginoon, mabubura lahat yan. Matatanggal lahat yan. At hindi na titignan ng tao kung ano man yung nakaraan mo, kundi titignan nila ngayon kung ano ang buhay mo kasama ang ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Napakabuti ng Panginoon sa atin mga kapatid. Hindi niya tinitignan kung sino tayo, kung ano ang mga nakaraan natin. Basta mag-surrender lang tayo, tanggapin natin siya. Siya na ang bahalang magbabago sa iyong buhay. Sa Matthew 4:18-22, ang sabi dito, minsan naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. 21, nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Amen? So nakita natin yung ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa magkapatid na si Pedro at ni Andres. Tinitignan ko dito sa Tagalog at English ni Andres. Sa English pala, Andrew. Nalito ako. Si Andres pala itong si Andrew. At si Simon Pedro, siya si Pedro. Simon kasi ay tinatawag ding Pedro. So gusto ng ating Panginoon, gaya ng ginawa niya doon sa mga mangingisda, gusto niya i-realign natin ang ating buhay. Kung tayo'y nananalangin, palagi nating sinasabi, i-align natin. Apo tulungan nagkadi nga, maaramid ko dejik pagayatam iti biyag ko. I-align mo apo dejik pagayatam. Kun natin no kwang, saan gaya mga kasjay, kaya't na i-realign tayo. Ulitin tayo, i-realign tayo dejik biyag tayo.
Aramidan tayo, nuan niya DJ pagayatan ti Apo, nga kayat na, nga suruten tayo. No masiputan tayo diti Matthew, kunana dita, dagiti ordinaryo nga tattao, at dati extraordinary nga purpose na itibiyag. Kasla kini Simon, kini Pedro, kini Andres, handamot nga scholar, hindi sila matataas na mga tao. Hindi sila mga doktor, mga pari, kundi sila'y mga karaniwang tao, sila'y mga mangingisda. At tinawag niya sina Simon at saka si Andres. At pati yung dalawang magkapatid. Hindi siya namimili. Hindi kailangang may mataas kang kinalalagyan sa lipunan o meron kang mataas na pinag-aralan o ikaw ay mayaman na tao upang maging lingkod ng ating Panginoon. Amen? Ordinary people. Pero meron silang extraordinary na purpose sa buhay. Gusto ng ating Panginoon, kung ano ka ngayon, yun ang gagamitin mo upang sa ganon ay ma-reach out mo yung mga tao na gusto ng ating Panginoon na isave. Amen? Kung ano ka ngayon, halimbawa, ikaw ay isang farmer. Gamitin mong platform yung pagiging farmer mo upang ma-reach out mo yung mga tao. Kung ikaw ay isang teacher, gamitin mong platform yung pagiging teacher mo upang ma-reach out mo yung mga estudyante mo o yung mga tao na malapit sa iyo. Amen? Kung ikaw ay negosyante, gamitin mo yung pagiging negosyante mo upang sa ganon ay ma-reach out mo din at maibigay mo yung gusto ng ating Panginoon na ma-share mo sa mga tao na malapit sa iyo. Minsan kasi sinasabi natin na, apukit mistraak, di ba, nagbain, ti agsao. Ginagawa nating dahilan, ginagawa nating hadlang yung mga trabaho o yung mga pagpapala na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Gamitin natin yung mga bendisyon na binigay ng Diyos sa atin upang ma-share natin yung katotohanan at yung pagmamahal ng ating Panginoon. Gaya ng ginawa ng mga mangingisdang ito. Jesus Christ made them a fishers of men. Kasi sila ay mangingisda. Nangingisda sila ng mga isda. Ginagamit nila yung mga lambat nila para kumuha ng mga isda. So sa atin, kung ano yung katayuan mo ngayon, bilang lingkod ng Diyos, ano ka man, sino ka man, ano man ang katayuan mo, pwede kang mag-share ng good news of salvation. Amen? Hamoy bagbaga nga hapog, tugtugawak latad tuyin han kumot amuti agsao. Hindi natin kailangang maging magaling magsalita. Kailangan lamang natin i-share yung pagmamahal at yung katotohanan na natanggap natin. Amen? Kailangan lamang natin sabihin yung good news of salvation. Ano ba yung leave behind? Nakita natin yung buhay ni Pedro at ni Andres. Nung tinawag ng Panginoong Jesus ang dalawang magkapatid, ang sabi niya, follow me. Hindi sila nagdalawang isip. Handa nga imbaga nga ay mabaya. Madama kami pa ilang lambat. Madama kami pa ilang agalala tilamus. So ipalpas mi pay daytoy awan ti sidaen mi. So hindi sila nagdalawang isip. Nung sinabi ng ating Panginoon, follow me. So at once sumunod sila sa ating Panginoon. Fishers of men. Kahit hindi tayo mangingisda, kahit hindi tayo pastor, pwede tayong maging fishers of men. Kailangan lamang nating gumawa ng genuine relationship sa ating mga kapatid, sa ating kapwa. Kailangan nating intindihin yung mga tao. Halimbawa, meron kang kaopisina na may pinagdadaanan, pwede kang makinig sa kanya, magbigay ng payo sa kanya, at i-share mo yung love ng ating Panginoon. Magbigay ka ng encouragement sa kanya. Through conversations, kapag may mga nakakausap ka, kapag may mga bago kang kakilala, pwede mong sabihin sa kanila kung gaano ka kamahal ng ating Panginoon at ganun din ang gagawin niya sa kanya. Amen? Hindi ito
pamumuwersa na kailangang akayin mo siya na kasama natin dito sa church. Hindi. Hindi natin kailangang pilitin na ipaintindi sa kanya yung ating paniniwala. We will not force them to join us. Nga makidindinibate ka. Hindi ganon ang gusto ng ating Panginoon. Pero gusto ng ating Panginoon na i-draw mo sila, ilapit mo sila sa Kanya. Na makita nila, mariknada, dejay ayat iti apo. Amen? Gone are the days na tayo'y nag-aagawan ng mga miyembro. Gone are the days na tayo nakikipagdebate kung sino ang tama, kung sino ang mali sa kanilang paniniwala. Kung tayo ay anak ng Diyos, kung tayo ay tunay na Kristiyano, hindi na natin kailangang makipagpilitan kung ano ang ating paniniwala sa kanilang paniniwala. Ang gusto ng Panginoon, ilapit natin sila upang maramdaman nila yung tunay na pagmamahal ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Nibagbaga, daad-ado kami di church. No ti Domingo, mapunpunno kami. Si kami, sangsangapulo kami. Daw kailangan nating mag-akay ng ating mga kailaw, pero hindi natin kailangang ipagpilitan. Amen? Mararamdaman nila yung pagmamahal ng ating Panginoon at kusa silang pupunta. Kusa silang sasama. Ang sabi ko nga, kailangan nating maging daluyan ng pagpapala. Kailangan nating maging channel of blessing. Makita nila yung ating buhay na kaaya-aya at kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Hindi dahil sa sarili nating gawa, kundi dahil tayo ay binago ng ating Panginoon. Amen? Kasanutay ngay nga maayaban dagiti kakabsat tayo. Kasanutay ngay nga maayaban dagiti naganak tayo. Dagiti asawa tayo. No si tayo met kat bigbigat pailaeng kat agong unget tayon. Dumdomingo nakaadu tayon. Makiap-apa tayo. Dagiti banbanag nga saan nga pagayatan ti Apo. Dagijay ti iwasan tayo nga aramiden. Tapno ti kasta makabindisyon tayo iti tattao. Though we are not pleasing people, because we are pleasing the Lord. Ngem dagita nga aramid, ket makaayayo iti Diyos. Amen? So nga no pagayatan ti Apo, no naka-align DJ aramidem iti pagayatan ti Apo, mabindisyonan dagiti tattao diti aglawlaw tayo. Amen? So we will become fishers of men. Nga uray saan tayo nga agsao dito'y sango. Kasi hindi naman pwedeng lahat tayo ay maging pastor. Hindi natin kailangang maging elders. Kahit members, pwede tayong maging pagpapala sa mga kapwa natin. Amen? Gawin natin kung ano yung inaakala natin na kaaya-aya at kalugod-lugod sa ating Panginoon. Sunod, yung immediate obedience. Di ba yung sinabi ng ating Panginoong Jesus, follow me. Handa nga intungtong kwa. Agur-uray ka pa'y Apo Jesus, ta alaag pa daytoy kat nagado daytoy naala daytoy lambat ko. Awan iti si dada, di pamilyak, ilako mi pa'y, saan da nga ko na. Pero sumunod sila kaagad sa ating Panginoon. Walang perfect time kung tayo yung magsasabi. Intuno kwalatan, tungtung kwa. Intuno Domingo akton nga agkapilya. Di ba ganun pag nagdadayat tayo, maraming pagkain nung last Christmas at last New Year? Agdayat akto, tuno January 1. O, da nag-birthday ni Antiling na pankamanin. Di hawan manin day jay, diet mo. Di ba? So, pag tayo ang nagsasabi ng perfect time, pag tayo susunod sa ating Panginoon, mababaliwala yan. There is no perfect time pag tayo ang nagsabi. Ngayon na yung panahon para gawin natin ang kagustuhan ng ating Panginoon. Amen? Nitungtong kwa tayo, ad-adda nga mayaw-awan tayo. Today is the perfect time. Now is the perfect time. Ibaga tayo man, now is the perfect time. Well, today. So we will start the year right. Usaren tayo, dahiti mangmangigan tayo. Tapno iti kasta, dagiti aramidan tayo iti year 2026, saan lang nga naka-align. No di kat di i-realign niya po Diyos.
Dati biyag tayo. Tapno ti kasta dagiti dati nga saan nga nasayaat, when saan nga makaayo ti Apo nga aramiden tayo, talikodan tayo. Haan laeng nga agsikig nga kasdyan no diket di likodam. Dagiti banbanag nga saan nga nasayaat iti sangwanan iti Apo. Anya iti kayat ti Apo nga aramiden tayo itatta. Tapno iti kasta masurot tayo. Dahiti realignment nga kayat iti Apo nga aramiden tayo iti biyag tayo. Number 1, stop trying to fix your old map. Haan nga sika iti mang balbaliw iti bagim. Aji ko nakgaruden nga uray kasano iti ayat mo nga mang balbaliw iti bagim, narigat no sarilim nga kabukbukudan. Kasi ipasindayag mo dayta. Isuntot iparparayag mo. Nga ibagbagam iti bagim, nagbaliwak takayak nga baliwan. Amen? Ngem no itulok tayo, nga ni Apo iti mang baliw, kadagiti banbanag nga saan nga makaiay ti Apo. Unti-unti, hantay nga marikrik na, without any effort. No totally nga insurrender tayo, iti biyag tayo kini Apo Diyos, isuna iti mang baliw, dagiti kagagalad tayo. Amen? Uri kasano ti bagbaga tayo nga, haan nakon nga, tugtuglap, iti unag ti church, nagsasao ni pastor kasi ni pastor makapaturog ti preaching na. Kasi kanya tayo, dagi bagi tayo, nalaka ti agkari. Amen? Nalaka ti agsao. Ngem, nalakamet nga saan nga suruten. Ngem tayo kunakon nga no intellect tayo, iti ay amin tayo kiniapo, dayjay inawat tayo nga good news of salvation, dayjay ayat iti Apo nga marikrik na tayo, isunto iti unti-unti nga mangbalbali dayjay biyag tayo. Amen? Si tayo amin tatta, daytoy kaditi talaga nga kagagalad tayo nga dati. Idi una na ko naggarod, daytoy pa nagpastor mi, jakmet pulos nga plinano. Not even in my wildest dream, nga agbalinak nga pastor. Taamok nga saan nak nga may kari. Adu dagiti banbanag nga naaramid ko nga saan nga makaayayo iti Apo. Ngem ko na nga rod nga saan na nga kitain. Dagiti daan nga kagagalad tayo, daan nga nararamid tayo, no diket di, baliwan na tayo, pagbalinin na tayo nga baro nga parswa. Amen? So dati nga kababalin tayo, dati nga biyag tayo, huwag nating baguhin ng tayo lang. Kailangan natin ang pagmamahal ng ating Panginoon. Kailangan natin yung awa niya, yung mercy niya, upang tayo ay mabago at mawawala lahat ng mga dati nating katauhan. Bibigyan niya tayo ng panibagong pagkakakilanlan. Amen? Amen. Dahil mahal tayo ng ating Panginoon. So stop trying to fix your old map. Hindi tayo, kundi ang ating Panginoon ang makakagawa lamang ng tunay na pagbabago sa ating katauhan. Amen? Ano ang gusto ng ating Panginoon? Hindi lamang siya freebies sa ating buhay. Hindi lamang siya add-on sa ating buhay. Gusto ng ating Panginoon, siya yung total foundation natin. Siya yung nandyan na focus natin upang sa ganon ay hindi tayo maligaw, hindi tayo mag-iisip ng mga bagay-bagay na makadidistract sa atin. Dahil kung iisipin natin, yung pansarili nating kapakanan, merong mga bagay na maaaring maging barrier o magiging hadlang sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. So gawin natin siyang foundation. Gusto niya, siya yung nandyan, maging sentro ng ating buhay upang sa ganon, lahat ng hindi maganda, lahat ng hindi natin kayang i-fix o hindi natin kayang baguhin sa ating buhay, kung ang ating Panginoon ang gagawa, lahat ng imposible magiging posible sa ating Panginoon. Amen? So ngayong New Year, huwag tayong maging yung center natin yung ating sarili. Huwag nating isali yung mga New Year's resolution na yan, yung mga pamahiin na yan, na kapag magsusuot ka ng mga polka dots, ay sweswertihin ka sa buong taon.
kapag hahanda ka ng 12 na bilog-bilog na prutas, ay magiging maganda ang pasok ng taon sa iyo. Gaganda ang ating buhay. Magkakaroon tayo ng contentment sa ating buhay kapag ang ating Panginoon ang siyang magiging sentro ng ating buhay. Amen? So gawin natin yung New Year's resolution na sinasabi natin na i-focus natin ang ating sarili sa pagsisilbi, sa paglilingkod sa ating Panginoon. At alam ko na hindi tayo maliligaw ng landas ngayong year 2026. Amen? Amen? Amen. God will lead us into prosperity, into contentment, into success. Lahat ng bagay na nananais natin, kapag wala ang ating Panginoon sa ating buhay, nakamit mo man ang success, magiging empty rin ang iyong puso. Dahil ang tunay na kaligayahan lamang ay makakamit natin pag tayo ay nagsisilbi at naglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Pangalawa, turn around right now. Hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi sa isang buwan o sa isang taon, kundi right now. Ngayon na. Nung tinawag yung magkapatid na si Andres at saka si Pedro, sabi ko nga kanina, hindi sila gumawa ng mga listahan nila na kailangan munang nilang gawin upang sa ganon ay susunod sila sa ating Panginoon. Hindi nila sinabi na, wait, maghintay ka, Panginoon, dahil ibebenta muna namin itong mga huli namin. Sasabihin muna namin sa aming pamilya na kailangan naming sumama sa iyo. Kailangan naming maghanda ng mga gamit namin. Kailangan naming isipin kung ano pa yung mga kailangan ng aming pamilya bago kami aalis, bago kami susunod sa iyo. Hindi nila ginawa yun. Dahil alam nila na kapag sumunod sila sa ating Panginoon, lahat ng iniwan nila ay mapapalitan ng mas maganda. Amen? Kailangan lamang nating magtiwala sa ating Panginoon kung ano yung plano niya para sa atin. Hindi natin kailangang iwanan yung trabaho natin. Hindi natin kailangang kalimutan ang mga negosyo natin. Hindi natin kailangang iwanan ang mga bukid natin upang sumunod sa kagustuhan ng ating Panginoon. Ang sabi ko nga, gamitin nating platform kung saan ka inilagay ng ating Panginoon sa ngayon. Huwag mong gawing hadlang. Huwag mong gawing dahilan. At dangamin itipasok ko. Nakakalimutan natin yung tunay na purpose ng ating buhay. Maraming dahilan, maraming hadlang, pero huwag nating hayaan na yung mga dahilan na yan, yung mga problema na yan, yung mga hindrances na yan, ay siyang mangingibabaw at makakalimutan natin yung tunay na purpose ng ating buhay. Amen? Yung pagpunta natin sa church, sa isang linggo, may isang aldaw lang. Nung minsan, 2 oras, 3 oras. Pero minsan, marami pa rin tayong mga dahilan. At dagamin tilakad mino Domingo. Naitaon ngamin nga Domingo, dayjay agpasken. So, hindi kami makakapunta. Maraming tayong dahilan dahil gusto din natin. Amen? Kung ipaprioritize natin ang pagsisilbi at paglilingkod sa Panginoon, yun yung gusto niya. Hindi niya sinasabi na, Janice, panawam ti panagmestram, Sir Pastor June, han ka nga agisuron, ta si kanket agbalin nga pastor. Hindi. Kundi priority. Gusto ng Panginoon, i-prioritize natin siya. Gamitin natin yung ating katauhan, yung kung saan tayo ngayon inilagay ng ating Panginoon upang maging platform para ma-reach out natin at maabot natin yung mga kaluluwa o yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Kailan? Hindi bukas, hindi kahapon, hindi sa makalawa, sabi ko nga hindi sa Sabado, kundi ngayon. Ngayon na tayo magsimula kasi kung hindi pa natin sisimulan, marami na namang magiging dahilan. Amen? So this is the perfect time. This is now the perfect time na tayo ay gumawa o sundin yung kalooban ng ating Panginoon. Hindi natin sasabihin nga,
Into no, kasla kanyak idi, kunak idi kat, into no ag-retire nak, ag-pastor nak kunak. Tuno ag-retire nak, syempre awan tunti, panpanunutek nga report, sa nga sumrut di schoolan, o di nak to nga ag-pastor. Sabi ni daddy, apay nga tuno pa lang ag-retire ka. Kung pwede ngayon, bakit hindi pa ngayon? Di ba? Into no makalpas, dagiti anak ko, kasi talaga nga nagastos, ti agpa-adal. So, ti Domingo, mapanak pa ilaeng makiraep, mapanak pa ilang, kasi ado nga rod ti gastusen ti anak. So, pati aldaw ti Domingo nung daduma, ison ito us-usa rin tayo. So, marami tayong dahilan na naaagawan natin yung time para sa ating Panginoon. Pero subukan natin, mga kailaw, na gawin natin kung ano yung gusto ng ating Panginoon sa ating buhay. Lahat ng mga nilelet go natin na ganyan, hindi natin namamalayan, mas marami, mas ad-adu pa iti bendisyon nga ipaay iti Apo. Amen? No, lagi pa nyo, tibiyag tayo, iti 5 years ago, 10 years ago, 15 years ago, nga saan tayo pa nga agserserbi iti Apo, anya kadi iti nagdumaan na. Tatta kadi, marikrik na tayo nga adda iti contentment tayo. Marikrik na tayo kadin, dagi rago iti puso tayo. Ngano ti aldaw ti Domingo, kat naragsak ka, excited ka nga agreeing, kasi aldaw iti Domingo, makitam dagiti kailaw mo, magdengeg ka man iti sisaon ni Apo, agsala ka dagiti kankanta. Dagi jay iti kayat ti Apo nga aramidan tayo. Amen? Narigat ka di, kakabsat. Saan? Amen? Prioritize. Gusto ng ating Panginoon, i-priority natin siya na hindi magiging hadlang kung tayo man ay isang teacher, kung tayo man ay maging businessman, kung tayo ay mga magsasaka, fisherman, gawin natin yung platform upang sa ganon ay ma-share natin yung salvation. Amen? Number 3, let go of your nets to grab your purpose. Sabi ko nga, hindi natin makikita kung ano ang purpose ng ating Panginoon sa ating buhay kung tayo ay nakakapit pa rin doon sa mga bagay na gustong-gusto na natin gawin na ang akala natin ay makapagbibigay sa atin ng ligaya. Amen? Let go of your nets. Ano ba tong nets na ito? Di ba yung mga mangingisda, yung lambat nila, yun yung ginagamit nilang tool upang makahuli ng mga isda. Amen? Para sa kanilang pamilya, para sa kanilang kabuhayan. Tayo, ano ba yung lambat natin? Yung bang mga trabaho natin? Yung mga businesses natin? Yun yung mga bagay na minsan ay nakakahadlang upang magpatuloy tayo para gawin natin yung purpose ng ating Panginoon sa ating buhay. Palagi yan ang nagiging dahilan. Kathan ka di nga inkarkararag mo dayta nga trabaho. Apo, into na makaadaak ti trabaho. Agserbi akto kanyam. Apo, into na maadaan nak itilugan ko. O sa rekto dayta nga pan-admission. Ngayon di dadati trabaho, gapo ay dadati ti car, ti sasakyan mo. Ni aldaw ti Domingo, di Jikamut SM. Nakakalimutan natin na yan ay mga bunga ng ating mga prayers sa ating Panginoon. Ibinigay yan ng ating Panginoon upang gamitin natin sa paglilingkod sa Kanya. Amen? Huwag nating gawin na yung mga nets na yan, yung mga ibinigay sa atin ng Panginoon na pagalaan tayo iti pagbiag tayo, ket isu dayta iti makasagabal, isu dagita ti agbalin nga laped, tapno iti kastaket, isu iti aramaten tayo nga dahilan tapno saan tayo nga masurot dayjay pagayatan iti Apo. Amen? No makita dayjay lambat, ureh mo damdamagan, asinno kayo, ano ureh da nga ibagati kasdayan, makita da nga dati lambat da, tabukol da, akat amudan nga isudan ket mangingisda. Di ba? So nakikita natin doon sa buhay ni Pedro at saka ni Andres na nilet go nila, pati yung bangka nila, pinanawan da, pati yung tatay nila, iniwan nila. Dahil susunod sila sa ating Panginoon. Yung net, yun yung security. Yun yung nagbibigay buhay, yung hanap buhay nila. Yung boat, yun yung comfort zone natin. Di ba? Ano ba ang comfort zone natin?
Kapag hindi tayo umaalis sa comfort zone natin, hindi tayo makakakilos, hindi natin maaabot yung mga tao na gusto nating i-share ng salvation. So kailangan umalis tayo diyan. Umalis tayo. Gawin natin. Hindi yung nandyan lang tayo na agtugtugaw. Haan nga, agururay tayo laeng. Aji ko nakgarudin nga, usarem day tabiyag mo tata, no anyaman day tabiyag mo nga impaay ti Apo, yan yung gamitin mo. Huwag mo nang hintayin pa. Into no, agtawenak iti 50, isunto ti pagsurot ko iti misyon. Into no, agradwar de burudek ko, isunto ti papan ko. No. Sabi nga natin, this is now the right time. Now is the right time. Ngayon na natin gawin at huwag tayong gumawa ng mga dahilan na gagawin pa natin yung mga binigay ng ating Panginoon na pagpapala sa atin, yung mga trabaho natin, mga bukid natin, mga negosyo natin, para hindi natin matupad yung kanyang kagustuhan. Let go of your nets. Hindi mo naman bibitawan at kakalimutan, kundi mas i-prioritize natin yung gusto ng ating Panginoon na gawin natin yung tunay na purpose ng ating buhay, yung maglingkod at magsilbi sa ating Panginoon. Amen? Amen. Parang naliday tayo sa nga makagat ag-let go. Mahirap, di ba? Mahirap na i-let go yung mga nakasanayan natin. Pero hindi natin yan iiwanan totally. Ang gusto lang ng Panginoon ay unahin natin siya. Sa araw ng linggo, kailangan maging excited tayo sa pagpunta dito sa church. Kailangan siya ang unahin natin. Makita natin yung mga kailaw natin. Hindi ba kayo masaya na nakikita natin ang bawat isa? Sila yung nag-e-encourage sa bawat isa sa atin upang magpatuloy tayo sa ating gawain. Kapag duduwa lang, taltalo lang ti dadta, at nga tiganas ni pastor nga agsao dito sango. So pag nakikita natin na maraming nakaupo dyan, maraming nakikinig, maraming nakangiti, na handang makinig sa mga gustong iparating ng ating Panginoon, mas lalong na-encourage ang pastor na magsalita sa inyong harapan. Nakikita niya yung eagerness sa inyong mga puso na gustong makinig. So wag nating baliwalain mga kapakailaw. Yung gusto ng ating Panginoon, yung tunay na purpose ng ating buhay is to serve our Lord. Amen? Wag nating kalimutan na kaya tayo na-create dahil gusto niya i-worship natin siya. Yun lang, isang araw lang sa isang linggo ang hinihingi ng ating Panginoon. Amen? So tumayo tayong lahat mga kailaw. Na gusto ng ating Panginoon, yung total realignment ay hindi lamang minor na transformation ang gusto niya. Gusto niya yung total at complete na transformation sa ating buhay. Yung dati, yung old, nawala na, napalitan na ng bago. Yung dati nating katauhan, na kung ano yung sinasabi ng mundo sa atin, kalimutan na natin yon. Hindi na tayo yon dahil binago na tayo ng ating Panginoon. Kailangan nating sa year 2026, makita natin yung tunay na layunin ng ating Panginoon sa ating buhay, na iwanan natin yung mga dati nating nakasanayan na akala natin ay nakapagbibigay sa atin ng kaligayahan. Pero ito pala ay mga pansamantala lamang, temporary, kagaya ng mga isda na nahuhuli nila Pedro, madaling masira. Pero yung mga tao na nahuli nila, nadala nila sa ating Panginoon, yun yung eternal. Hindi magbabago yun dahil doon ang gusto ng ating Panginoon na puntahan natin. Yun yung destination natin na gusto ng ating Panginoon, na mabago yung dati nating katauhan, mag-focus tayo sa ating Panginoon, siya ang gawin nating sentro ng ating buhay. So manalangin tayo mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Salamat muli, Panginoon, sa iyong mga salita na muli ipinaalala mo sa amin na ikaw, Panginoon, ang aming tagapagligtas sa aming mga buhay.
na noong tinanggap ka na namin, Panginoon, nawala na yung dati naming katauhan. Na ikaw lamang, Panginoon, ang tunay na makapagpapabago sa amin. Na kami magiging new creation, Panginoon. Ang sabi mo nga sa iyong salita, Panginoon, na hindi na kami yung dati. Na kahit anuman ang aming nakaraan, anuman ang tingin sa amin ng mundo, Panginoon, ay mababago dahil ikaw ang magbabago sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na i-let go ang aming mga lambat. Yung mga nakasanayan namin sa aming mga buhay, na siyang nagiging hadlang, Panginoon, upang gampanan namin ang mga tungkulin, mga obligasyon namin, Panginoon, na gusto mong gawin namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Sa taong 2026, Panginoon, makita nawa namin ang tunay na purpose ng aming buhay. Makita nawa namin, Panginoon, kung ano ang gusto mong gawin namin sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita ng mga tao kung gaano ka kabuti sa aming mga buhay. Sa year 2026, Panginoon, patuloy mo kaming gabayan. Patuloy mo kaming i-guide, Panginoon, sa landas na patungo sa iyo, Panginoon. At huwag mo kaming hayaan na mawala, mabitawan ang iyong mga kamay. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, dahil alam namin na ang mundong ito ay napakahirap. At kung wala ka sa amin, Panginoon, hindi namin magagawa ang lahat ng ito. Without you, Panginoon, we are nothing. Kaya kami ngayon ay patuloy na nananalangin sa iyo. Patuloy, Panginoon, na humihingi sa iyo ng awa. Patuloy na humihingi ng gabay, Panginoon, upang sa ganon ay magampanan namin ang bawat tungkulin na naiaatang sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging daluyan ng iyong pagpapala, na makita ng mga tao ang iyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon. All these things we ask in Jesus' name. Amen and amen. Atin na pong ihanda ang ating mga sarili sa kapag-ipag-isa sa banal na hapunan ng ating Panginoon sumagang ito. Ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan ng ating Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ito ay isang pag-aalala sa kagandaang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. At ito din ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Ang banal na hapunan ay hindi nakakapagpatawad ng ating kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pagkikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa bilang kabahagi sa katawan ni Kristo na ito ay ang kanyang iglesia. At ang babala ni Apostol Pablo ay magsisilbing paalala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po, Panginoon, ay sama-samang nagdiriwang at inaalala po namin ang buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na minsan pa kami po ay magdiriwang
bilang iyong mga anak, nagkakaisa o Diyos, na inaalala namin ang ginawa mo para sa katubusan ng aming mga kasalanan at upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng panibagong pag-asa. At minsan pa, Panginoon, ang aming buhay ay ma-realign sa iyong plano sa aming mga buhay. Turuan mo kami, Panginoon, na sumunod gaya ng pagtawag mo kay Andres at kay Simon Pedro. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence, your holy presence, living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Pwede po natin ang sabay-sabay. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm lost without you. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa ating Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ay pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Tanggapin po natin ang hostya ng Panginoon. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubuhos sa krus ng Kalbaryo, ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan upang kami may ituring mong mga anak. Inihandog po namin sa inyo ang aming mga pagsamba at pagpapasalamat bilang isang haing buhay para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan, habang patuloy po namin pinapahayag ang inyong kaharian at inyong muling pagbalik. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ito ang kopa ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng ating Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po nating tanggapin ang kopa ng Panginoon. And I'm desperate for you. Oh, and I'm lost
Salamat, Panginoon, sa iyong katawan, maging sa iyong dugo, Panginoon, para sa inyong mga anak. At sa umagang ito, Panginoon, hindi kami aalis sa bahay-sambahan mo na hindi dala-dala ang iyong katagumpayan, ang pag-asa mo na harapin, Panginoon, anuman ang hamon ng buhay sa taong ito. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mong pagtibayin ang relasyon ng bawat isa. Gaya ng iyong panalangin, Panginoon, nung ikaw ay nanalangin sa garden ng Gethsemane. Ang aming pagkakaisa, Panginoon, ay nagsisimbolo ng iyong katagumpayan at muli mong magparito, Panginoon, sa susunod, O Diyos, na iyong pagparito muli. Sa ibang papuri, pagsamba, at lahat ng pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Happy New Year sa lahat ng narito, mga kapatiran. Masaya ba tayo sa bagong taon? Amen. Hallelujah. Sabi nga kanina na iwanan natin yung mga comfort zone natin. Kailangan mag-level up tayo, mga kailaw. Amen. Kailangan na yung faith na tinanggap natin sa Panginoon ay kumilos. Faith without works is dead, sabi nga ng ating Panginoon. Amen. So, this morning, ihanda natin ang ating mga kaloob sa Panginoon. Sabi niya sa Colossians, mga kailaw, Galatians chapter 6 verse 9. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aanig kung hindi tayo susuko. Ang sarap ng ma-promise ng ating Panginoon, di ba? Huwag tayong magsawa, nagawa man ng mabuti, tumulong sa kanyang gawain, sapagkat pagdating ng panahon, tayo naman ay aanig. Kinukuha ko itong pagkakataon na to na nagpapasalamat din sa mga pledges natin, di ba? Pag nag-request tayo ng mga pledges, mabilis, nakakapagpatayo tayo, nakakatulong tayo sa gawain ng Panginoon. Just like yung church natin sa Namnama, Quezon. May ongoing na yung bubong niya. Actually, tapos na yata. Di ba? Doon sa mga youth natin, nagkaroon din tayo ng mga pledges. Sa mga youth activities natin, malaki yung naitutulong natin, mga kailaw. Kaya, huwag tayong magsawa na tumulong. Ibabalik yan ng Panginoon, siksik, liglig, at umaapaw, mga kailaw. Tumayo tayong lahat at ihanda natin ang ating mga kaloob. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat muli, Ama, sa mga salita mong namin pong narinig this morning, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga encouragement na yan, Lord God, kagaya nila Peter, nila Andres, Panginoon, nung tinawag mo, agad silang tumugon sa iyo, Panginoon. At Lord God, hindi ka nagkulang sa kanila nung tumugon sila sa iyo, Panginoon. Ganon din kami, Panginoon. Bagamat kami nag-aalala, pero kung tutugon kami sa iyong tawag, sa amin, Panginoon, alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iwanan, iprovide mo lahat ng aming pong pangangailangan, Panginoon. Maraming salamat at sa umagang ito muli, nakahanda na ang aming mga kaloob sa inyo, Panginoon. Paspasan mo ito na magagamit ito para sa kalalawak ng iyong gawain, Panginoon, at patuloy mong i-bless ng bawat isa, Panginoon, na patuloy na nagkakaloob, nagbibigay sa iyo, hindi nagsasawang tumulong sa iyong gawain, Panginoon. Maraming salamat. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you.
last time po, papurihan po natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. At lahat po tayo ay magtaas ng kamay sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Worship you, Lord. We declare blessings upon blessings. Hallelujah. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn His face towards you and give you peace. Let's declare one more time. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn His face towards you and give you peace. And sing Amen. 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 Let's sing Amen one more time. Amen. Amen. Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Let's sing Amen, Amen. 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 We sing Amen. 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 Taas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and their children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you. He is with you. In the morning, in the evening, in your coming, and your going, and your weeping, and rejoicing. He is for you. 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 He is for you.
Diyos, iti daytoy nga tawen 2026. I-commit mi Apo Diyos, dagiti bagbagimikan ka. Agkamatalek kami Apo Diyos, nanyaman Apo, iti planom ngayon sa ganam tumunggal may sa kada kami. Apo, italek mi, iti pampamilyami, dagiti anak mi Apo Diyos, dagiti businesses Apo Diyos, dagiti trabaho nga impaay mo kada kami. Apo, iti daytoy nga aldaw, ideklara mi Apo Diyos, nga iti kumaayat, iti talna, iti provisyon, kan iti proteksyon, kumadda kadatayo amin, itaken iti agnanayon. Amen and amen.